o libre. Nung sumali po ako sa DXN, unang buwan pa lang, libre na po ang groceries ko sa bahay. 5 taon at kalahati ko na po ginagawa itong DXN. 5 kalahating taon na rin ako hindi bumibili ng shampoo, toothpaste, kape, vitamins, chocolate drink. Sa palagay nyo, malaki ang savings ko o napakalaki? Yes. Pwedeng maging libre ang grocery items. So, mapakita ko sa inyo mamaya. Ano ba itong point sa pinagsasabi ko? Ilalagay sa Sharon Cuneta? Di ba nag-advertise sa TV? Anong produkto yung mga ina-advertise niya? Yun, PH Care, di ba? Alam niyo ba kung magkano binayad ng may-ari ng Unilab kay Sharon Cuneta para i-advertise ng PH Care? 26 million pesos. Yung may-ari ng DXN, ang pangalan po niya si Dr. Lim Shojin. Naging kaibigan ko na po siya. Eto siya, oh. Eto po si Dr. Lim Shojin. Parehong-pareho po ng may-ari ng Unilab. Pareho po sila merong advertising budget. Pwede siyang lumapit ni Sharon Cuneta sa sabihin niya, Sharon, ikaw na lang mag-advertise sa produkto namin. Babayaran kitang 26 million. Sa palagay niyo, papayag si Sharon? Hindi. Papayag. Ang ginawa ni Dr. Lim, imbis na ibigay kayo 26 million ni Sharon Cuneta, naghanap siya ngayon ng bagong Sharon Cuneta. Sabi ng mga kaibigan ko, sino si bagong Sharon Cuneta? Sabi ni Dr. Lim, yung pinakamagaling mag-advertise. Sino sila? Yung gumagamit talaga ng produkto. Sino sila? Yung mga wise consumers katulad natin. Sabi niya, bakit ibibigay ko kay Sharon Cuneta yan? Alam ko naman yung tungkol sa wise consumer concept. Alam kong dapat hindi kumikita yung may-ari ng tindahan. Lalo na si Sharon Cuneta. Bakit? For all we know, eto si Sharon Cuneta, sabi, love ko tong McDo. Pero pinakain niyang hamburger, Jollibee. Bakit niya in-advertise? Binayaran kasi siya eh. Etong 26 million na ibibigay ni Sharon Cuneta, sa atin na ngayon ibibigay yan. Etong 26 million, o yung advertising budget ni Dr. Lim, ang ginawa niya, kinonvert po niya sa points at dinikit niya sa lahat ng mga produkto natin. Tuwing mag-a-advertise ka, Sarah, alam niyo, ang galing ng shampoo namin. Bakit? Dati wala akong balahibo sa kilikili, ngayon meron na, nasusupply ko pa. Ikaw ngayon parang Sharon Cuneta. Ano ba? The more you advertise, the better you earn. Kasi hindi naman ina-advertise sa TV itong mga produkto na ito, tama? See? So kayo, bagong new generation, aga mula, new generation, Sharon Cunetas. Kaya malaki mo yung kita natin dito. Yung una ko pong pinakita sa inyong negosyo, ang tinatawag ko pong usage business. Yung paggamit ng produkto. Yung papalitan po natin yung ating mga produktong lugi tayo pag binibili natin sa supermarket. Yung pangalawang paraan para kumita dito, ladies and gentlemen, yung tinatawag ko pong recommendation business. Ano naman itong recommendation business? Alam niyo ba na experts lahat tayo ng recommendation business? Tingnan nyo, napakagaling po natin mag-recommenda. Sarah, ano ba yung magandang sabong panlaba? Mr. Clean. Sabi ni Sarah, Mr. Clean. Sabi ko, Sarah, alam mo, sabi ni May, hindi man daw Mr. Clean na maganda, Sir man daw. Nung narinig ni Sarah yun, sabi ni Sarah sa akin, hindi, maganda talaga Mr. Clean. Bakit? Hindi mahirap kusuhin, buti pa'y labada, mura pa. So nakumbinsi mo ngayon, bumili ako ng Mr. Clean. Yung may-ari ng Mr. Clean, di ba kikita ng pera yung pagbayad mo? Ang tanong ko ngayon si Sarah, hahanapin pa si Sarah ng may-ari ng Mr. Clean, bibigyan siya ng komisyon dahil sa kadaldal niya kumita siya pera? Hindi. Pero lahat ng kaibigan mong tatanong sa Sarah, ano maganda sa mong panlabang? Anong brand ka sasabihin mo? Mr. Clean. Ganti ka kumita pera, di ba? Alam niyo, ginagawa natin araw-araw yan. Hindi nyo lang alam. Tingnan nyo, saan masarap kumain ng pansit? Saan maganda magpagupit? Ano magandang telebisyon na bilihin? Ano magandang pantalon? We do it all the time, but we never earn money. Now, gagamitin po natin yung abilidad ninyong mag-rekomenda para tayo kumita. Paano? I-recommenda nyo lang yung produkto natin. Simple lang. Kunyari, May, meron ka rayuma. Nung uminom ka ng kape, nawala. Nakita mo nga ngayon ako, ika-ika akong ganyan. Sabi mo, boss, meron ka palang rayuma? Sabi ko, meron nga May. Subukan mo daw yung aming kape at saka vitamins. Baka mawala yan. Kasi nawala yung aking rayuma, dahil sa mga produkto na yan, tatanungin ko ngayon si May, may isa na makakabili niya. Sabihin ni May sa kanya, kasi member siya. Pero ang privilege card May nila. Pag bili mo discounted, ibibenta ko sa akin ngayon May, customer's price. Meron pa ngayong retail profit. Yun ang recommendation business. Pero itong dalawa na to is only 20% of the business. Yung pinakamalaking kita dito, yung 80% ng negosyo natin, yung rason po kung bakit din dito ngayon. Ano yun? Invitation business. Ano itong invitation business? Tingnan natin ha. Kunyari, Sarah, inimbita mo ako. Sumali naman ako. Pag sumali ako sa Sarah,
yung aking privilege card, magiging konektado sa'yo. Now, tinuruan ako ni Sarah ngayong maging wise consumer. Kaya ayaw ko na maging lugi. Ginawa kong grocery store yung DXN. Dito na ako na malingking ngayon. Kaya shampoo, toothpaste, tapos sabon. Di ba hindi mo naman ako binentahan, Sarah? Pero maganda din, Sarah. Dahil nakakonekta ako sa'yo, tuwing bibili ako dito, meron kang komisyon. Okay ba sa inyo yung ganong klaseng negosyo? Galing, di ba? Inimbita ko ngayon si May. Si May, pagsali ni May sa akin, yung privilege card niya, magkukonekta kayo sa akin. Tinuruan ko ngayon si May na maging wise consumer. Kaya si May ayaw na maging lugi. Ang ginawa ni May ngayon, ginawa niya grocery store na exit. Dito na rin siya bumili ng shampoo, toothpaste, tapos sabon. Hindi ko naman siya binentahan, tama? Ang maganda doon, tuwing gagawin niyo yun, dahil nakakonekta siya sa akin, meron akong komisyon. Di ba okay? Ang maganda doon sa akin, nakakonekta ako sa iyo. Alam mo bang meron pa pa rin komisyon kay May? Mas maliit lang kaysa sa akin. Nang inimbita ko ni May ngayon, sino ang pangalan mo, Brad? Si Tox.